paano utakan ang lalaking pinaglalaroan lang ang damdamin mo. Yon. Na kung napapansin mo sa ngayon na parang nauutakan ka ng partner mo. Yung tipong parang napakasaya niya. Yes, parang wala lang sa kanya yung mga nangyayari sa relationship ninyo. Pero ikaw ito ngayon yung nagdudurusa. Nahihirapan. Hindi mo alam kung ano yung gagawin mo, which is naguguluhan. Na kung napapansin din ninyo mga utol, pagdating sa mga partner ninyo na lalaki, ay parang wala lang talaga sa kanila. Yung tipong parang ikaw pa itong kawawa, parang ikaw pa itong talo. Yes. Kasi sa totoo lang ay nauutakan ka ng partner mo. Ibig sabihin utol is yung ginagamit niya ay isipan. So ngayon yung tanong ko sa inyo, dahil ikaw is napaka-emotional, puro puso ang nangingiral sa'yo, or yung puso talaga yung sinusunod mo, which is may panglaban ka ba sa isipan niya? Wala. That's why mas lalo kang natatalo. Dahil kung puso mo yung susundin mo utol ay ito rin yung magiging dahilan na ikadadapa mo balang araw. Na mas lalo ka lang madudurog. Kasi yung puso natin is hindi naman yan nag-iisip. So siguro may idea na kayo or may clue na kayo kung ano yung tanging panlaban sa partner mo na which is isipan yung ginagamit. Walang iba utol kundi isipan din. Yes. Dahil talagang matatalo at saka matatalo ka kung yung ginagamit ng partner mo is isipan and then yung sayo ngayon is puso. Hindi nag-iisip yung puso utol. That's why matatalo ka talaga. That's why hindi mo alam kung ano yung mga actions na kailangan mong gagawin. That's why naguguluhan ka pa. Kagaya nga sa mga nakausap ko na 50-50 daw yung kanilang nararamdaman. Kasi yung bulong ng kanilang isipan is umaayaw na. Pero yung bulong ng kanilang puso is gusto pang ipagpapatuloy dahil mahal pa nila yung partner nila. Pero ganun na nga, yung isipan nila is nagdadalawang isip na. Kasi yung isipan mismo yung nakakakita kung ano yung treatment na pinapakita ng partner mo sa'yo. Na siya itong nag-a-analyze na uy teka lang, parang hindi na to tama Parang nahihirapan na kami dito. Nahihirapan na kami ng puso ko. Pero ngayon bakit yung puso ko ngayon is tuloy-tuloy pa din? So that's why utol, wala kang ibang gagawin kundi magpakatatag ka muna. Huwag puro puso. Takpan mo muna ang iyong nararamdaman. Takpan mo muna ang iyong damdamin. Takpan mo muna ang iyong puso. Huwag mo munang sundin yung puso mo. Lalong-lalo na kapag nahihirapan ka na. Yung tipong parang nade-depress ka na. Hindi mo na alam yung kung ano yung dapat mong gagawin. Tanggalin mo muna yung 50% na pinaparamdam ng puso mo. Kundi pagganahin mo 100% yung isipan mo. Sa mga naguguluhan dyan na 50-50, wala kang ibang gagawin kundi yung 50% ng puso mo is huwag na huwag mo talagang sundin. Sundin mo yung nasa isipan mo utol. Kasi ito like I said na rin dati, yung puso natin is sadyang mapagmahal talaga yan. Yan yung trabaho niyan magmahal na magmahal. That's why kung wala tayong isipan is kaya niya mahalin lahat-lahat. Kaya niyang mahalin yung mandurugas, manloloko, sinungaling, babaero. Lahat-lahat kahit kriminal. Mamahalin ng puso natin. Pero yung trabaho kasi ng isipan natin is siya itong nagdidikta. Siya ito ngayon yung nag-uutos. Siya ito ngayon yung nagre-remind sa puso natin na uy teka lang puso, huwag mong mahalin yung taong yan kasi yung taong yan is sinungaling. Huwag mong mahalin yung taong yan kasi yun na nga is manloloko, babaero, kriminal, magnanakaw na kung ano-ano pa. Which is dyan nagpapakita na ginagamit natin yung ating isipan, which is gumagana. So ngayon kung hahayaan lang natin yung puso natin yung siya itong magde-decide ay ipapahamak ka talaga ng puso mo. Na yung puso mo hindi niya naman alam na yung minamahal mo is sinungaling. Na hindi niya naman alam na yung minamahal ninyo is maluloko. So that's why kaya tayo binigyan ng Diyos ng isipan dahil siya itong tuturo o siya itong mag-uutos sa ating nararamdaman.
Yes. So number 1 talaga utol na kailangan ninyong sundin, walang iba kundi ang iyong isipan, hindi yung iyong nararamdaman. So sa mga naguguluhan dyan, para mas lalo ninyo talagang mauutakan din yung mga partner ninyo na lalaki na inuutakan lang naman kayo, ginagamit kayo sa ibang motibo, nakagaya nga niyan which is may other woman na nga siya and then still nandiyan ka pa rin, hindi ka pinapakawalan, so ngayon ikaw itong talo. Kasi mas lalo mo lang siyang tinotolerate eh. Biruin mo may other woman na siya, may asawa pa siya na which is ikaw. May other woman na siya, may girlfriend pa siya, which is ikaw. So walang magbabago, hindi mo siya mabibigyan ng takot. Kasi pagdating sa partner mo naman na lalaki, halimbawa ako, is kahit may other woman na ako is still nagagalaw ko pa rin yung misis ko, nagagalaw ko pa rin yung girlfriend ko, nakakausap ko pa rin yung anak ko. So paano mo ko ngayon mabibigyan ng takot? Wala. Na mas lalo mo lang tinotolerate na parang okay lang pala. So that's why mapapaisip ako na okay lang naman pala. Kasi still wala namang nawawala eh. Wala namang nagbabago. Yes. Pero kung ikaw mismo ginagamit mo ang iyong isipan, tinanggal mo yung presensya mo sa kanya, tinanggal mo yung anak mo sa kanya, tinanggal mo muna yung pamilya niya sa kanya, na which is lumabas kayo sa comfort zone niya. So then, dito na siya mapapaisip na halimbawa ako ulit. Dito na ako mapapaisip na yes, may other woman nga ako, pero yung kapalit is nawawala yung misis ko, nawawala yung girlfriend ko, nawawala yung mga anak ko, or mawawala pala yung pamilya ko kung ipagpapatuloy ko pa dito sa other woman. Ito pala yung resulta, ito pala yung kapalit. Yes. So dito ngayon siya makapag-isip-isip kung ano ba talaga or kung sino ba talaga yung pipiliin niya. Pero in the first place utol deep inside sa isipan ng partner mo, alam niya kung sino itong tao or sino itong babae na dadamay sa kanya. Sigurado po yan na which is ikaw po yun. So that's why wag kang matakot. That's why kung minsan hindi kayo pinapakawalan na kahit may other woman na yung mga partner ninyo dahil ginagawa kayong reserba. Sa unat sa pool pa lang is alam na ng partner mo na when it comes to worst, pagdating dito sa other woman niya, alam niya kung kanino siya babalik. Alam niya na may babalikan siya. Kung yun din ang pinakita mo sa kanya na may babalikan pa siya. So mas lalo talagang mamimihasa, mas lalo siyang makakampante. Pero kung pinaramdam mo sa kanya na kahit may other woman na siya, and then pinakita mo talaga sa kanya na wala na pala siyang mababalikan, diyan mo siya mabibigyan ng takot. Kasi pagdating ng panahon, again, na when it comes to worst na dito na siya hindi pala dadamayan ng other woman niya, then matatakot siya kasi wala siyang babalikan na yung babaeng ginawa kong reserba is umaayaw na. Hindi ko na makontak, hindi ko na makausap, so ngayon baka ako pa itong mawalan. Yes. Ganon katalino yung mga kalalakihan utol in advance. So that's why kung matalino yung partner mo, mauutakan ka talaga kung puro ka lang puso. Damdamin. Walang mapapatunguhan na kagaya nga niyan na kung puro damdamin yung susundin mo ay yan din po yung magpapadapa sa iyo balang araw. Na huwag mong hintayin na madudurog ka pa. So again, ang tanging panlaban mo lang sa isipan ng partner mo ay isipan din. Yes, utol. Yun lang talaga ang pinaka-importante sa lahat-lahat. Okay, maghunos dili ka muna. Huwag magpadala sa emosyon. Breathe in, breathe out, mag-relax ka muna para makapag-isip ka ng maayos. Matulog ka ng maayos, kumain ka ng maayos para gumana ang iyong isipan. Huwag magpadala talaga or huwag magpa-apekto sa partner mo. Okay? So yun ang po mga utulasan na nakatulong yung video na ito. And then sa mga gusto ko makausap, yes, alam nyo na po siguro kung saan nyo ako pwedeng puntahan sa aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. PMS Daki lang. Okay, kita-kits. Maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush! Dito na lamang kung nakayanan ko, nakawangan kung naranasan ko, bibitawan para malaman mo ang sayang na pinaglaban ko para lamang